ligtas. Ngayon, binasa ko yung verse 16, let thy work appear unto thy servants and thy glory unto their children. Unto their children. So ito yung aking kinuha ng paghango na ito'y tumutukoy at hagip dito ang pamilya. Ano? Ngayon ay yung verse 10 tumutukoy sa buhay at maikling buhay ng lahat ng tao. Ngayon, ang ating pag-uusapan ngayon ay living for God in the family. Yung mabuhay para sa Diyos, sa pamilya. So, kung ikaw ay nag-iisang Kristiyano, ay di ikay mabuhay para sa Diyos. Kung kayo na may buong Kristiyano, kung kayo dalawa o tatlo, apat, basta ikaw ay Kristiyano na nasa pamilya, ay ating sikapin at ipanalangin na tayo'y mabuhay para sa Diyos. Tama ba? Sana wag sa mundo, wag sa kasalanan, wag sa walang kwenta-kwentang bagay. Let's live for God. Amen. Let's live for God. Mamaya tayo pag-aaralin. Pero nais ko munang pasadahan ng kaunti yung for God. Sino ba yung God diyan? Well, naniniwala tayo na hindi lang ito tumutukoy sa Ama. No? Kapag ang nagbasa nito yung Iglesia ni Cristo, di Ama lang. Kapag ang nagbasa nito yung saksi, di Ama lang. Pero tayo naniniwala na kung ano yung katangian ng Ama, yun din ang katangian ng Anak. At yun din ang katangian ng Banal na Espiritu. So, yung God dito ay kung ating tutuntunin, ito'y hindi lang tumutukoy sa Ama. Dahil ang kadyusan ay hindi lang ang Ama. So, living for God, let's live for the real God of the Bible. Amen? Kasi kung titingnan natin ang verse 1 and 2, ano sabi ng verse 1 and 2? Tingnan niyo po yan. Panginoon, ikaw ay naging tahanang dako namin sa lahat ng salit-saling lahi. Ibig sabihin, buhat ng magkatao hanggang sa mawala ang tao, ang Diyos ay naandoon. Kaya pagdating po ng verse 2, sabi diyan, bago nalabas ang mga bundok, o bago mo nilikha ang lupa, at ang sanglibutan, mula nga ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos. So ang pamilya na dapat kung saan mabubuhay, dapat ay mabuhay, ang kanyang buhay ay para sa Diyos, ito yung Diyos na walang hanggan. Ano ho? Kasi ang tunay na Diyos walang hanggan. Walang simula, walang katapusan. Kaya hindi siya pwedeng i-represent ng rebulto. Kasi ang rebulto may simula, may katapusan. Tama ba? Kaya nga siya espiritu. Alam niyo po ba, pagka sinabing walang hanggan, walang boundary, walang tapos, hindi siya material. Are you with me? Ngayon, alam natin na hindi lang Ama ang may katangian ng pagiging walang hanggan. Alam natin ang Hebreo chapter 13 verse 8, ang sabi ng Biblia doon, tungkol sa anak, He is the same yesterday, today, and forever. Ang painungsisika ang siyang kahapon, ngayon, at magpakailanman. Siya yung Alpha and Omega. So, ang painungsus ay isa sa tinutukoy dyan. Tama ho ba? So, ibig sabihin, tayo mabuhay para sa Diyos, mabuhay para sa Ama, mabuhay para sa anak. At ang Holy Spirit ay tinutukoy ding walang hanggan pagdating sa Hebreo 9 verse 14. Alam po natin yan. I do hope, sana natatandaan niyo po yan. Kasi, kaya napakalula na i-apply sa maraming pamilya. Kasi maraming pamilya, mali ang Diyos. Maraming pamilya hindi ligtas. Tama ba? Actually, ang tunay na pamilya, pag pinag-aralan niyo po, pamilya ng Diyos. Dahil ang pamilyang panglupa lang yan. Pero ang pamilya ng Diyos, hanggang sa walang hanggan. So, maliwanag po sa Hebrew chapter 9, verse 14.
Ano po ang sabi? Tungkol sa Holy Spirit, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan? Sa magitan ng Espiritu na walang hanggan. So, tinutukoy pong Diyos dyan ay hindi ang Ama lang. Tama ba? Puro Ama, puro Ama. Alam niyo ba, hindi tama ang pagkakilala mo sa Ama hanggat hindi tama ang pagkakilala mo sa Anak. Ay, paano yung Holy Spirit pa? Biyaya akong maligtas. Biyaya akong maligtas. Pwede ipaliwanag natin ito, pero yung tanggaping lasap, hindi ito kaya. Kasi biyaya po yan. Ano ho? Well, pagdating po doon sa verse 8, tingnan niyo po yung verse 8 ng Psalms chapter 90. Part of my introduction. Gusto ko lang hugutin yung sino yung Diyos na kung saan dapat ang pamilya ay para sa Kanya nabubuhay. 90 verse 8. Iyong inilagay ang aming kasamaan sa harap mo. Yun po palang ating kasalanan ay nasa harapan ng Panginoon. Yung ating kasamaan. At ang sabi, ang aming lihim na mga kasalanan sa liwanag ng iyong mukha. Ano ibig sabihin na yan? Walang kubli sa Diyos. Walang sikreto sa Diyos. Lahat alam ng Diyos. Ama lang ba nagtataglay niyan? Ang Ama lang ba nakakaalam ng lahat? Pag binasa niyo po ang John chapter 2, last verse, sabi, at marami kang sumampalataya sa Kanya pero hindi siya nagkatiwala sapagkat nalalaman niya ang puso ng tao. Alam ni Kristo ang puso ng tao. Ang tinutukoy sa Hebrew chapter 4, verse 13, sapagkat ang lahat ng bagay ay hubad at hayag sa Kanya na ating pagsusulitan. Yan ay si Jesus Christ. Tama ho ba? Pagdating po naman sa Holy Spirit, ano sabi ng 1 Corinthians chapter 2, verse 10? Sapagkat ang nakakaalam ng bagay ng Diyos at malalim na bagay ng Diyos ay ang Holy Spirit. So, ang tinutukoy pong living for God ay hindi lang ang Ama. Kasama ang Anak at ang Holy Spirit. Okay, hindi lang po yan. Mapapansin po natin sa verse 7. Ano naman ang sabi ng verse 7 ng Psalms chapter 90? Sapagkat kami ay nangasupok sa iyong galit. Bakit may galit ang Diyos? Ang Ama lang ba may galit? Ang sabi ng John, kiss the Son lest He be angry. Meron tinatawag na the wrath of Christ. Ang Holy Spirit, don't grip the Holy Spirit. So, ibig sabihin, hindi lang ang Ama ang banal na nagagalit sa kasalanan. Pati ang Anak, pati ang Holy Spirit. Therefore, ay conclusion, ang Diyos living for God pertains to the triune God. Amen. Kapag hindi ito, ang tinutok mong paniniwala mong Diyos, ay isala ka na sa layi. Hindi ko yung tinutukoy na mabubuhay para sa Diyos. So kung ikaw ay naniniwala na ang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo ang tinutukoy, praise the Lord. Amen. Ngayon, ating babagtasin yung living for God. Living for God. Mabuhay tayo para sa Diyos. Mga minamahal, yan ang tama. Dinisenyo tayo ng Diyos para sa Kanya. Tama ba? Now, number 1, living for God in the family. Mabuhay sa Diyos sa pamilya. Una, nais nating pansinin, living for God is requisite. Living for God is requisite. Or living for God is essential. Ito'y kailangan, mga minamahal. Ang mabuhay para sa Diyos ay kailangan. Ano kung bakit? Verse 3. Tingnan niyo po ang verse 3. Verse 3. Thou turnest man to destruction. Sa Tagalog, iyong pinapaging kapahamakan ang tao. Yung minsan, may problema ano?
Thou turnest men to destruction. Ibig sabihin, iyong winawasak ang tao. Pwede natin ilagay ito. Ang tao ay iyong papatayin. Ang Diyos ang araw, tatawagin ang tao sa kamatayan. Ay there. Alam mo kung bakit dapat tayo mabuhay sa Diyos? Kasi isang araw mamamatay tayo. Tama ba? Hindi naman lagi tayong buhay. Kaya habang buhay ka, mabuhay ka na para sa Diyos. Dahil hindi ho lagi tayong nakatayo at buhay, malakas. Nakatalaga na ho tayo isang araw mawawala sa buhay na ito. Kaya gunagunahin natin hanggang di tayo nadadala ng COVID. May Delta pang sinasabi, let's live for God. Amen? Mabuhay na tayo para sa Diyos. We are wasting our time, our life, if we don't use it for God. Amen? Kasi sabi diyan, thou turnest men to destruction. And say yes, return ye children of men. Mamamatay kayo, bumalik na kayo sa akin. Isang araw naman kayo aking papatayin din, sisirain din, wawasakin din ang katawang yan. Ay bumalik na kayo sa akin. Wala hong makatatakas sa pagkawasak ng katawan o pagkasira ng katawan. Tayong lahat ay mamamatay. Kahit pa ang dami-dami mong pera. Meron na isang pastor na nabiktima ng COVID. Alam mo, nagpagaling sa kanya? Walang pera. Ay, wala akong pera eh. Di hinabol ko yung hininga ko. Oo. Hindi pala mabisang gamot yung wala kang pangpagamot. Ay, yung isa namang pastor, namatay pa rin. Pero ayaman. Dahil sa karamihan ng gamot, ang nadali atay at bato. Dahil sa daming tinik, ay may edad na rin. Yung isa bata-bata pa, nadali din ng COVID, walang pangpagamot. Kaya daw siya magaling na ngayon. Sa madali sabi, kahit pastor, pwedeng madali niyan. Tama ba? At alam niyo ba, during this pandemic time, napakarami ng pastor ang namatay. Ay, niwala, marami din pare, hindi lang hayag. Tama? Yeah? But my point is this, sabi ng Bible, thou turnest men to destruction whether we like it or not. Tayo kukunin ang Diyos sa lupa. Ano? So the reason of death. So, living for God is requisite or essential. Why? Mamamatay tayo. Alam mo ka na may makubit ka o hindi mamamatay ka rin. Diga? Oh, ayan ang gagawin natin. Yung naman pala yung mamamatay din. At kaya sabi ng Bible ay, return, you children of men. Return. Why? Isang araw mamatay kayo, bigyan mabubuhay ng napakalayo sa kanya. Balik! Hoy, mga backslider dyan, balik! Kala mo ka pagbabackslide mo, hindi ka mamamatay. Ha? Ay, gumaling ka na, oy. Ay, yung nagtatapat, mamatay din. At masarap lang mabuhay yung nagtatapat at mamatay. Sabi nga ni Pablo, Christ shall be magnified in my body, whether it be by life or by death. Eh ngayon, kung ikaw mamamatay din naman, backslide ka pa, ay, you're not living for God. Amen. Okay, hindi lang po yun ang dahilan. The reason of death. Ngayon po ang verse 5 hanggang 7. Are you still there? Iyong dinadala sila na parang baha. Malakas ang baha. Okay. Dinadala. Di tayo mamamatay. Sabi ng verse 3, gaano kalakas ang kamatayan yan? Tinatangay tayong parang baha. Sila'y parang pagkakatulog. Sino dito ang tulog 24 oras? Pag naedad pa nga, pambihira, ayaw pang gumising alas 2, gising na.
alas 3 gising na, pinipilit tumulog, ayaw na eh. Yung mga naedad, kayong mga naedad, samantala yung mga talabata eh, talaga namang agang-aga ng tumulog eh. Dalawa ng patay ang inilibing eh, andun pa rin eh. Di ka? Ano sabi? Eh yung dinadala sila na parang baha, sila'y parang pagkakatulog na kinaumagahan ay parang damo sila na tumutubo. Saan ka nakakita ng damong? Puro ultaw, walang pagkatuyo. Ano pa? Ano ba sabi ko? Verse 7. Ano niyo sabi? Verse 6 muna. Sa kinaumagahan ay namumulaklak yung damo at lumalago sa kinahaponan ay pinuputol at natutuyo. Verse 7, sapagkat kami ay nangasupok sa iyong galit at sa iyong puot ay nangabagabag kami. Not only that, verse 9 and 10, sapagkat lahat naming karawan ay dumaan sa iyong puot, aming niwawakasan ng aming mga taon na parang isang buntong hininga. Ko? Mahaba ba yung isang buntong hininga? Kaya ito na, sinama rin na. Ito na, ang verse 10. Ang mga karawan ng aming mga taon ay 70 taon. Kung dahil sa kalakasan ay umaabot ng 80 taon, gayunmay ang kanilang kapalaluan ay hirap at kapanglawan lamang sapagkat madaling napapawi at kami ay nagsisilipad. Unang maliwanag diyan, hindi ka abutin ng 1,000 taon, mamamatay ka. Ang pandalwa dito, not only the reason of death, the reason of the shortness of life. Let's live for God. Aside the fact na tayo mamamatay, ay ang bilis pa ng dulong yun. Maniwala kayo sa hindi. Tama ba? Para ang bilis-bilis ganang kamatayan ngayon. At iisa na ang sanhi ng kamatayan. COVID na lang. Lahat may PhilHealth ka. COVID talaga yan. Wala na. Iisa na ang timpla ng sakit ngayon. Iisa na. Cancer, COVID pa rin eh. Stage 4 eh, COVID pa rin eh. Sa laulaga ng mundong ara. Tama ba? Salamat tayo naligtas. Isang araw maghahari ang Panginoon, puro katwiran. Maghahari ang katwiran. Hindi lulusot yung mga kawalang hiyang-hiyaan. Kaya tayo nagtitiis ngayon kasi panahon nila eh. Darating ang panahon din natin. Tama ba? At salamat kung ikinasa Panginoon, purihin ng Diyos. At tayo ay magdala ng mensahe ng Diyos. Bahala ang Panginoon. Let's just share the gospel. Amen? So, living for God in the family, ito po yung essential, requisite. Bakit? Mamamatay po tayo. Mamamatay ka rin lang. Ba't ka pa mabubuhay ng malayo sa Diyos? Kung ikay mabubuhay ng walang kamatayan sa paglayo sa Diyos, tayo maglilingkod pa sa Kanya. Tapos sabi ng incheck, pagkain, patay. Pag hindi kain, patay. Kain na lang. Di ka? Akala mo kapag hindi ka naglingkod sa Diyos, akala mo kung hindi ka babalik sa Diyos, talagang hindi ka mamamatay, baka nga mapadali ka pa. Sa sutil mong yan. Hey, you're not in control. Magpakagaling-galing mo nang umiwas sa dilemyang ito. Ano dilemya ba? Pandemyang ito. Mamamatay ka rin. Mamamatay ka rin. Hindi ko sumasabing mamatay ka na. Mamamatay ka rin. Tama ba? Abi kay ayaw pang mabuhay sa Diyos. Tama ba? At ang malupit pa na yan, yung mamamatay na yan, sabi, modo lang. Alam ba, 70. Yun ay average.
Pero merong mas bababa pa 17 na dali na. Tama ba ka? Ay, mga tatay, huwag na kayo mag-backslide. Let's live for God. Amen. Mga inay, mga young people, ang pinakamagandang plano sa buhay, maglingkod sa Diyos. Mamatay din naman. Di mamatay kang pag-uusapan pagpatay ka na maganda. Yung nami-miss ka, bakit? Isa kang kawalan. Hindi yung buhay ka pa, hindi ka namamiss. Tama ba? Amen. Ay sa totoo na, Kuya Alfred, ay talagang nami-miss ko rin yan. Pagka kami nagagawa din, ano ko sayang, hindi man lang ari inaabot ni Kuya Alfred na natapos. Si Brother Ramal, nami-miss ko rin yung hagalpak ng bibig noon. Walang kalungkutan yun eh. Pero ngayon, ay wow. Pag-pray po natin si Brother Ramal, nahuhumsik. Nasa abroad ka man, nasa Pilipinas ka man, let's live for God. Amen. May trabaho ka man o wala, let's live for God. Nag-aaral ka man o hindi, let's live for God. May sakit ka man o wala, let's live for God. Why? Mamamatay naman tayo. Kasi hindi natin alam kung kailan yung kamatayang yan. May kayo magpapatumpik-tumpik pa. Ba't kayo magwawalang bahala pa? Are you with me? Ay sabi pa ng Bible, samantalahin ang panahon. Sa Batanggenyo gahasain ang panahon. Ano? Ay samantalahin di gahasain ang panahon. Tama ba? Okay, number 2. Not only living for God is requisite. Number 2, living for God is reasonable. Amen. Marapat lang naman ang Diyos paglingkuran. Ang Diyos ay inararapat paglingkuran. Mahiyaho tayo na tayo patampo-tampo sa Diyos. Wala tayong patago sa Diyos. Si Job nga alam mo sa totoo, parang siya ang dapat magtampo eh. Kung si Job, bakit? Hindi mo siya backslider eh. Tama? Hindi naman siya tipong uultaw lulubog. Hindi naman siyang tipong Kristiyanong mamay nariyan, mamay wala. Siya ay devoted. Dedicated. Pero anong pagsubok ang ginawa sa kanya, mga kapatid? Kung nahihirapan ka sa buhay mo, tingnan mo ang paghihirap na dinanas ni Job na hindi backslider. Tama ba? Kung si Job nagdumanas ng napakapait na karanasan, si Joseph nakaranas ng mapait na karanasan, hindi nagreklamo at naglingkod at nabuhay pa rin sa Diyos, lalo ka naman. Tama ba? Opo. Living for God is reasonable. Why? Ang sabi ng verse 1 and 2, yun yung po sabi ng verse 1 and 2. Panginoon, Ikaw ay naging tahanang dako namin sa lahat ng salit-saling lahi. Walang panahon sa lahat ng magiging tao na wala ang Diyos doon. Tama ba? Walang panahon sa lahat ng magiging tao ng Diyos ay wala doon. At yung Diyos na laging naandoon ay mabuting Diyos. God is there and good all the time. God is always there and good all the time. Alam niyo mga kapatid, dapat ay mabuhay sa Diyos dahil reasonable. Marapat lang. Dahil ang Diyos ay hindi nawala at mawawala. Tama ba? Yung asawa natin mawawala. Yung anak natin mawawala. Yung pera natin mawawala. Yung ari-arian natin mawawala. Yung buhok mo nawala na.
Yung ngipin natin, nadalwa na. Pero ang Diyos hindi mawawala. At siya ay mabuting na hindi nawawala. Tama ba? Ay may mga taong pinapanalangin natin mawala na sana. Hindi ka? Sana'y mawala na yan. Pero ang Diyos hindi mo kaya sabihin sa Kanya. Bakit? Hindi siya masamang Diyos. Tama ba? Panalangin natin sa COVID, mawala na. Alam mo, minsan, nakakahiya din nung sabihin sa Diyos yan. Yung alisin mo ito, Panginoon. Lalo't hindi ka pa nababago ang buhay. May COVID na yan, tigas pa ng puso mo. Hindi ka pa nare-revive. Nakakahiya, panalangin din yan. Kasi minsan pamamaraan ng Diyos yan. Kung lalaliman mo yan, yan ay introduction ng hatol ng Panginoon. Dahil deserving naman ng mundo sa ganyan. Mundong walang pakialam sa Diyos. Oh. Ano ba ang mundo'y walang pakialam sa Diyos? Kristiyano lang naman nagmamahal sa Diyos eh. Backslider pa. Amen. Tingnan niyo po ang verse 6. Verse 6. Tingnan niyo po ang verse 6. Sa kinaumagahan ay namumulaklat at lumalago. Sa kinahapunan ay pinuputol at natutuyo. Well, bagaman ganon ang buhay kay Clay, pero ang Diyos ang nagsusustain. Parang damo, tumutubo, lumalaki, namumulaklak at natutuyo. Ay sino nagpapatubo, sino nagpapalaki, sino nagpapabulaklak, sino tumutuyo? Inilarawan ng tao sa ganyang proseso. Sino nagsusustain na yan? Diyos. Kaya reasonable po na mabuhay para sa Kanya. Are you with me? Opo. Ang Diyos ang nagsusustain sa atin. Marami nga sa inyo, namumukadkad pa lang. Lalo kang magpasalamat sa Diyos. Tama ba? Iba na may susunugin na. Bakit? Ay dayami na eh. Laya na. Ang iba'y palaya na. Pero bakit tayo dumadaan sa ganong proseso ng buhay? Dahil may Diyos na nagsusustina sa atin. Tama ba? Kung ang Diyos, mga kapatid, ay hindi reasonabling paglingkuran, di huwag kang maglingkod sa Kanya. Pero ang Diyos pa yung reasonabling paglingkuran. Are you with me? Tapos sasabi ng verse 12, ano sabi ng verse 12? Kaya ituro mo sa amin ang pagbilang ng mga kaarawan. Mga kapatid, ang karunungan na sa Diyos kung paano mamuhay. Yung ikinawala sa alak, praise the Lord. Amen? Ibig sabihin, nagkaroon ka ng karunungan ng Diyos. Yung nawala ka ng bisyo ng sigarilyo, praise the Lord. Siya yung nagtutumpak ng ating buhay para maging maganda. Kaya reasonable pong maglingkod sa Diyos. Living for God is not only requisite, but also reasonable. God direct us. So, sabi ni Moises, si Moises po ang sumulat nito. Maraming nakakaisang writer, si Moises ito. Ang aking buhay, ikaw, Panginoon, ay mautdo, gaya ng damo, parang baha, gaya ng pagkakatulog. Turuan mo akong bilangin ng aking buhay. Ibig sabihin, tulungan niyo akong wagmaksa ang buhay ko. Mabuhay ako ayon sa iyong karunungan. Tama ba? Ibig sabihin, wag matapon. Wag mawala ng saysay itong aking napakotong buhay. Ibig sabihin, mga kapatid, maging ang ating buhay, Diyos ang nagdadirect. Kaya kung inalsan ka ng Diyos ng bisyo, huwag kang malungkot, magalaka. Ngayon, kung inaalsan ka ng Diyos ng tithes, huwag kang malungkot. Amen kayo kanina, tapos ngayon eh. Amen? Magalaka. You are using your life for profitable way. In a profitable way. Are you there? Ano sabi ng verse 16?
Mahayag nawa ang iyong gawa sa iyong mga lingkod at ang kaluwalhatian mo sa kanilang mga anak. Mahayag nawa. Bakit? Napakahalaga ng pangunguna ng Diyos sa ating buhay. Are you with me? At ilan lang po yan. Kasi dito lang ako kumuha sa Psalm chapter 90. Alam nga naman kunin mo from Genesis hanggang Apocalypse. Dito lang yan. Ay pang walang hanggang buhay. Yung pang pagpapatawad sa ating kasalanan. Ay doon sa sustina, hindi natin mabilang yung tubig. Ano ba, ngayon ang oxygen na binibili, nagkakaubusan. Nagkakaubusan ho ng oxygen yung binibili. At pag nakakita kayo, from 6,000 something, ngayon po 16,000. Nagkakaubusan pa. Aba, ay ginuguna-guna nila yon yung oxygen. Kasi kapag ikimay pneumonia, COVID na ngayon yan. Mahina lang, kailangan ng oxygen. Ngayon, dati daw yan ay 6,000 plus lamang. Ay ngayon, 16,000. O 17,000 pa pala. Wala pang mabili. Bakit agad na agad? Samantala tayo nakakahinga. Yung iba ngayon kung hindi magtakip. Kung hindi magtakip sobrang yung hininga. May nasa bahay na nakamask pa. Kaya yung nakakahinga ng ayos, puri ng Panginoon. Amen. Ang daming provision ng Diyos para tayo hindi mabuhay para sa Kanya, mga minamahal. Hindi ho tayo pinasapit ng katulad ng kay Job. Hindi tayo pinasapit ng katulad ng kay Pablo, ng kay Daniel, kay Shadrach, kay Meshach, kay Abednego. Hindi tayo pinasapit sa panahon ni Noah. Tayo pinasapit sa napakaalwan. Reklamo pa tayo. Kumpara sa buhay ng mga naunang mananampalataya, pinakakaladkad sa leon. Pinag-aagaw-agawan ng leon, pinagluluga-luganit ang kailang mga katawan. Nilalaplap ang kailang mga talampakan, saka pinatatakbo sa disyerto. Nung buhay pa, pinakakaladkad sa kabayo. Nung buhay pa, ipinapakong patiwarik. Si John the Baptist pinutulan ng ulo. Mga kapatid, ang sarap ng ating buhay para ikaw ay mag-backslide lang. Amen. Mahiya tayo sa ating mga kalis. If we're not living for God, masyado kang worry. Masyado kang alala. Ang alalahanin mo, ikaw ba'y nabubuhay sa Diyos o para sa mundo? Tama ba? Hindi nagkulang ang Diyos kahit sa pandemyang panahong ito. Marami sa ating baptist kasarap pa rin ng pang-ulam. Hindi ka pa nga mabigay. Tama ba? Napakabuti ng Diyos para hindi sa paglingkuran. Reasonably pong maglingkod sa Diyos, mga minamahal. Hey, are you with me? Nakapag-aaral pa nga iba sa inyo Tama ba? Nakapag-load pa nga iba sa inyo Nakapanunood pa nga na kung ano-ano. Nakapag-Mobile Legend ka pa Tapos hindi ka maglilingkod sa Diyos, hindi ka mabubuhay para sa Kanya. Ang bait ng Diyos sa'yo. Tama ba? Mahayag nawa. Alam mo, ang Diyos po ay makita nawa natin. Mahayag nawa sa atin, ang Diyos hindi nagkulang sa atin. Amen? Huwag ko tayong puro complain. Tama ba? Yes? Naman ka kung anong gagastusin. Yung iba kahit gumastos, wala na rin. Ay patay na Amen. So, not only living for God is requisite, living for God is reasonable, living for God is rejoicing on Him. Tingnan niyo po ang Psalms 90, verse 14 hanggang 17. Ano ba yung mabuhay sa Diyos? Ano ba yung mabuhay sa Diyos? Ito'y kailangan, ito ay dapat, matuwid, angkop, nararapat. Ay ano ba yung tinutukoy natin? Ang sabi,
O baptize ang auto talaga na ito. Baptize yan si Moises. O busugin. Baptize talaga si Moises. Di nga? O busugin mo kami. Sa English, ano yan? Verse 14. O satisfy us with thy mercy, that we may rejoice and be glad all our days. Alam niyo ba, ang tunay na ang mabuhay para sa Diyos ay yung ikaw ay nasisiyahan at nasasayahan sa Kanya. That is what we call living for God. Tayo ay nasasatisfy at nagagalak sa Kanya. Amen? Wow. Amen. May kulang ba ang Diyos? May kulang ba ang Diyos? Kaya tayo minsan hinagpis na hinagpis. Hindi talaga tayo sa Diyos nakatingin sa pamantayan ng mundo. Kaya tayo naiinggit. Kaya tayo, ang bigat-bigat ng puso. Kasi akala natin ang pagpapala ayon sa pamantayan ng mundo. Ang pinakamatinding pagpapala, ikaw ay naligtas. Pinatawad ka sa iyong kasalanan at binubuhay ka pa. Amen? Yan yung masabi, O satisfy us early with thy mercy. Kalahin mo mga batid, ang nagpapapuno pala sa tao ay awa ng Diyos. Why? We're not worthy. Make us glad according to the days wherein thou hast afflicted us, and the years wherein ye have seen evil. Let thy work appear unto thy servants, and thy glory unto their children. Ay mga kapatid, ang mabuhay ay yung makita natin ang kaluwalhatian ng Panginoon. Doon sa Romans chapter 1:21, kung nyo naalaala pa, asab na Romans chapter 1, verse 21. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan. Ano kaya ang puso natin sa panahon ng COVID na ito, mga Kristiyano? Ang paglaluwalhati sa Diyos, natutuwa sa Diyos. Nasisiyahan at nasasayahan sa Diyos. Yun ang pagluluwalhati. Tama ba? Balik tayo, Psalms 90. So, living for God is rejoicing on Him. Tayo ay nagagalak sa Kanya. Tayo ba'y may kagalakan pang sa Diyos? Mga kapatid, tayo ba'y natutuwa pa sa Diyos? Tayo ba'y nasisiyahan pa sa Panginoon? Ano sabi ng verse 17? Sumami nawa ang kagandahan ng Panginoon naming Diyos, at iyong itatag sa amin ang gawa ng aming kamay. Oo, ang gawa ng aming mga kamay ay itatag mo. Masesensya po sa talatang yan na ang living for God talaga ay yung ikaw ay matatag sa Diyos. Ikaw ay hindi mo puknat sa Diyos. Mayroon kang galak sa Kanya. Mayroon kang satisfaction sa Kanya. Hindi basta mawala. At ayaw mong iwala. Amen? Napapahinga ko ang maraming mga ngaral diyan. Kapag tayo ay hindi nasasayahan at nasisiyahan sa Diyos, that is an idolatry.
We are looking for another source of joy. Ibang balon na hindi naman katulad ng Panginoon na hindi nauubusan ng bukal. Alam niyo po, magsisi na ho tayo kung tayo ay lumilipat sa ibang balon at gumagawa ng ibang balon. Ang Diyos lang ang may tubig ng buhay na hindi nauubos. Amen? Ibig sabihin, ang nabubuhay sa Diyos, hindi talaga nangangarap na habang buhay lalayo sa Diyos at magiging matigas sa Diyos at walang pakialam sa Diyos at hindi masaya sa Diyos. Hindi interesado sa Diyos. Ang nabubuhay sa Diyos, concise sa rejoicing o yung glorifying God. Nandiyan na yung, kasi pag sabi kay Piper, isang maganda yung paliwanag niya sa desiring God, to glorify God means to rejoice in Him. Maging masaya sa Kanya. Masiyahan. Iba, yung masiya at masaya, magkasama, pero magkaiba. Ang masaya ay bunga ng pagiging masiya. Satisfaction and rejoicing. Satisfaction, ibig sabihin, ang Diyos ay sapat sa iyo. Then you rejoice on Him. At bulayin naman talaga natin ang Diyos. Siya'y higit sa sapat. Tama ba? Amen. Saan ba galing ang buhay? Nung tayo panganak ng Diyos, hindi naman kulang eh. Ibang ilabis pa. Bakit? Ay 6 ang daliri. Pagdating sa part ng organism, sapat eh. May atay din. May bituka rin. May mata rin. Tama ba? Pare-pareho naman ang oras. 24 oras. Hindi kulang ang Panginoon. Atin lang, sabi nga, count your blessings and name them one by one, and you will surprise what the Lord hath done. Living for God is rejoicing on Him. Kaya ba'y masaya pa sa Panginoon? Amen. Kahit may COVID, kahit may Delta. Alam niyo po, mahirap pong magsalita ng tapos. Kasi pwedeng tayong datngan yan. E di inihahanda na lang natin ating sarili. Sagya namang tayo hindi exempted sa mga nangyayari sa mundong ito. Ang pinakamaganda lang, alam mong sa Panginoon. Si Daniel ay nagpupuri sa yungib ng leon. Si Shadrach, Meshach at Abednego ay nagluluwalhati sa Diyos kahit nasa tindi ng pugon ng init. Si Job, kahit sa kasagsagan ng pagsubok, siya'y sumasamba pa rin. Tayo wala pa. Di maghandaan natin. Pinapaalam ko sa inyo kung ako ang darating doon. Walang pera, gagaling na. At kung sakali, sagyang ganyan ang buhay. This world is not our home. Mind you, hindi yung wala pa sa iyo, parang patay ka na. Hindi natin, salamat sa Diyos kung tayo iiwas dyan. Pero kung paanong i-allow sa atin ng Panginoon, are we still desiring to live for Him? Hindi natin masabi. At hindi tayo pwede magsalita ng tapos. Ako'y anak ng Diyos, di pwede mangyari sa akin. Maraming pastor na matay during pandemic time. Tayo dapat mag-ingat, pero kahit na tayo mag-ingat, huwag nating aalisin yung posibilidad. Tama ba?
Hindi lang dapat tayo handang mabuhay para kay Kristo. Maganda rin paghanda yung tayo mamatay para kay Kristo. Ngayon, buhay ka pa, palayo-layo ka na sa Panginoon. Tama? Tama ba? Huwag ho tayo mahadlangan ng mga nangyayari. Gawin pa rin natin ang ating ginagawa. May pandemic man o wala. Tama? Kung wala pang pandemic, nagtatides tayo, mag-tides pa rin tayo kahit may pandemic. Hindi yung pagka hindi magkapag-gather, wala na rin ang giving. Dapat nabawi. Tama ba? Oo. Kapag hindi ka naka-attend ng 2 linggo, ano ibig sabihin? Hindi ka na magigiving? Dapat doble. Amen? Nako. Yan. Tisod na. Problema ng Kristiyano eh. Puro kabig ang gusto. Ayaw ba ang mabuhay para sa Diyos? Yan ang masayang buhay. Ayaw ba ang magbigay sa Diyos? Yan ang mapagpalang buhay. Alam mo, minsan ako mayroong project, hindi ko ma-post ng 100% para sa inyo. Bakit? Ramdam ko eh. Dapat tayo, kung tayo nabubuhay sa Diyos, pag-aari tayo ng Diyos. Tama ba? And He will sustain us still. Tama ba? Ngayon, maraming pandemya, takot magbigay. Lalo kang mawawalan. Yung woman of Sarepta, 3.5 years, tigang. Kaya nga, nung hingan siya ni Elijah ng tinapay at patpat tinapay at langis ito isa na namin kain, at pagkatapos namin mamamatay na kami. Pero sabi niya, gawin mo sinasabi, pero ibigay mo yan sa akin. Hindi siya pinabayaan ng Panginoon. Hindi siya pinabayaan ng Diyos. Tama ba? Kumusta ho tayo? That is a matter of heart. Amen? Nabalita ako kay Pastor Laurina, meron kasing isang kapatiran sa isang church na magaling mag-observe ng mga nagaganap sa church. Noong mag-pandemic, lalong na-triple ang giving. Lalo daw kay Abante. Noong mag-pandemic, nag-triple ang giving. Kumusta kaya sa JABC? Si Des ang inyong tanongin. Are you there? Sana yung hindi nyo pag-attend, hindi excuse yan para hindi mo ibigay yung panahong dapat na ibigay mo. Tama? And if you cannot give your tithes and offering, don't tell me you're living for God. Are you with me? Don't tell me you're living for God. You're living for yourself. You're a coward one. Takot ka. Kami mga manggagawa, tuloy ang giving. Tama ba? Kumusta ho kayo? Kumusta ho kayo? Kayo ba'y napagpapala ng ministry ng God Disciple Baptist Church? Sa totoo na sabi ni Pablo kung ako ay nagtanim ng spiritual na bagay, kalabisan bang umani ng karnal na bagay? Sino sa inyo, ang habang buhay sa pagiging sundalo ay kanyang gastos? Hindi. Sagot dyan ng gobyerno. Kaya manggagawa, sagot dyan ng church. Paano sasagutin ng church? Pag may pandemic, walang giving. Tama ba?
Amen. Nakakatuwa ho, hindi ho tayo pinababayaan kahit pandemic time. Kaya huwag mo rin pabayaan ang manggagawa ng Diyos. Dahil hindi mo ibigay yung dapat sa Diyos. Tama ba? Tama ho ba? Living for God is requisite. Living for God is reasonable. Living for God is rejoicing on Him. Nagagalak sa Diyos. Nagagalak sa Panginoon. O satisfied. Then number 4. Living for God is repenting of sin. Tatandaan ninyo, kung bakit maraming buhay na hindi nabubuhay para sa Diyos. Kasi ito ha, ang mabuhay na masaya sa Diyos ay imposible sa nabubuhay na masaya sa kasalanan. Living for God is rejoicing on Him. Pero ang buhay na masaya sa Diyos, nabubuhay sa pagsisisi. Are you with me? Hindi mo kayang maging masaya sa Diyos na masaya ka sa kasalanan. Tatandaan ninyo yan. Hindi magiging totoong masaya ka sa Diyos na masaya ka sa pagsuway sa Kanya. Kaya kung ating babasahin, sabi ng verse 7, tingnan nyo po, verse 7, sapagkat kami ay nangasupok sa iyong galit, at sa iyong puot ay nangababagabag kami. Ang kabagabagan ay dulot ng puot ng Diyos. Bakit may puot ng Diyos? Dahil lang kasalanang kubli. Walang hindi hayag sa Diyos. Alam niya every details of our life. Wala siyang hindi alam. Kaya dapat ang anak ng Diyos, para maging masaya sa Diyos, nabubuhay sa diwa ng pagsisisi. Amen? Kasi ang mabuhay sa Diyos ay paging masaya sa Kanya. Pero paano ka mapagiging masaya sa Diyos na hindi ka nagsisisi? Verse 8, ano sabi ng verse 8? Iyong inilagay ang aming kasamaan sa harap mo. Hey, are you with me? Iyong inilagay ang aming kasamaan sa harap mo. Lahat ng ating kasamaan, kasalanan, nasa harapan ng Diyos yan. Paano ka magiging masaya na hindi mo pinagsisisihan yung masamang nasa harapan ng Diyos? Ang aming lihim na mga kasalanan sa liwanag ng iyong mukha. Mapapagtaguan ko kayo, mapapagtaguan niyo ako. Makakapagtago tayo sa isa't isa. Pero ang totoo niyan, lahat tayo nasa harapan ng Panginoon. Are you with me? Let's live for God. That means, let's rejoice in Him. But, how can we live rejoicing sa Diyos kung wala tayong paninimdim sa kasalanan? Ang mabuhay na may magaang kalooban ay imposible sa nabubuhay na walang bigat sa pagkakasala. Tama? Are you with me? Kaya sabi ng verse 13. Verse 13. Return, O Lord, how long? And let it repent thee concerning thy servants. O satisfy us early with thy mercy, that we may rejoice and be glad all our days, unless we repent daily. Sabi, that we may rejoice and be glad all our days. All our days. Ibig sabihin, makabubuhay tayo sa lahat ng ating panahon sa Diyos na magalak. Aba, wag ho tayong masaya sa mali. Amen? Totoo po yan. Kumusta ho kayo ng 2 linggong walang face to face?
Natuwa o nalungkot? Na-excite? O ganun din lang naman. Let's live in the spirit of repentance. Ang nagpapalungkot ng buhay sa Diyos ay kasalanan. Tama ho ba? Wala hong masayang Kristiyano na matigas sa mali. Hey, mind you, mamamatay tayo. Hindi maaaring hindi. At maut doon buhay. Are you with me? Kaya sabi, ito hindi tayo nananawas talatang ito. Proverbs 28:13 and 14. Ano sabi diyan? Siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsalangsang ay hindi giginawa. We are designed to glorify God, to rejoice on Him. Pero kapag tayo ay nagtatago sa Diyos ng ating mga kasalanan, hindi tayo giginhawa. Tama ba? Kaya dapat tayo nabubuhay na may bagbag at mapagsising kalooban sa ating mga kasalanan. Sapagat, bakit hindi tayo hihingi ng tawad? Yun na may hayag na hayag sa Diyos. Tama ba? Ang lihim ng aking kasalanan ay hayag sa iyo. Siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsalangsang ay hindi giginhawa, ngunit ang nagpapahayag at nag-iiwan ng mga yon ay magtatamo ng kawaan. Masaya ang tao na natatakot na lagi. Ngunit siyang nagmamatigas ng kanyang kalooban ay mahuhulog sa kahirapan. Yeah, mind you, brethren, living for God is repenting of sin. Laging nagsisisi. O nagsisisi ng kasalanan. Amen? Maganda hong tayo lagi nagsisisi, nagpapahugas sa dugo ng Panginoong Yesus. Kahit doon sa hindi natin alam, inuwahan na natin ng Diyos, Lord, ano pa yung aking mali? Patawarin niyo po ako. Hindi ka, kumbaga sa pagpaliliko, hindi ka naman basta buhos lang, hindi ka naghihilod ka rin. Tama ba? Sino dito hindi naghihilod? Kaya palagayan ka na, nangapa lang. Hindi ka, kung maaari, talagang kuskus na kuskus, simot na simot. Nagko-cotton buds pa tayo. Bakit? Ala, yung iba pati eardrum ay nabasag na eh. Hindi masiyahan hanggang ibabaw lang, hanggang kaduluduluhan. Gusto natin ng malinis, i-apply natin yan sa spiritual life. Tama ba? Panatilihin natin tayo nagsisiyasat ng ating sarili. Lord, correct me. Teach me. Forgive me. Cleanse me. Forgive me. Masarap ang buhay na laging nagpapalinis sa Panginoon. Kasi hindi masaya ang buhay na madumi. Tama ba? Then, finally, living for God is reflecting Him. Reflecting Him. Alam niyo ba, ang mabuhay para sa Diyos, yung nakikita ang Diyos sa atin. Nagre-reflect ang Diyos sa ating buhay. Tingnan niyo po ang verse 17. And let the beauty of the Lord our God be upon us. And let the beauty of the Lord our God be upon us. Sa Tagalog, at sumaamin nawa ang kagandahan ng Panginoong aming Diyos. Yan ang buhay yan ang mabuhay para sa Diyos. Yung nabubuhay, nakita ang Diyos. Amen. Kaya sabi, kaya andun yung pagsisisi. Kaya andun yung reasonabling maglingkod, etc. yung ating mga naunaway. Kasi ang pamumuhay para sa Diyos ng pamilya
Dapat nagre-reflect ang Diyos sa pamilya sa buhay ng bawat individual. Sa tatay, sa mga tatay, dapat ang buhay ng tatay ay kapahayagan ng Diyos na maganda. Sa mga inay, sa mga ate, sa mga kuya, sa bunso, sumaamin nawa ang kagandahan ng Panginoong aming Diyos. At iyong itatag sa amin ang gawa ng aming mga kamay. Oo, ang gawa ng aming mga kamay ay itatag mo. Palakasin mo kami, Panginoon. Hayaan mong ikaw ay makita sa aming buhay. The beauty of the Lord. Ang kagandahan ng Panginoon. Amen? Yan ang makita dapat sa atin, hindi yung laging mukha sa Facebook. Yung kagandahan ng Panginoon sa ating buhay. Yung kahit may pandemya na mainit pa rin sa Panginoon. Amen? Yung kahit kahirap-hirap ng buhay, nagbibigay pa rin sa Panginoon. Maganda yung makita yung kagandahan ng Diyos sa ating buhay. Hindi yung ating sariling karuwagan. Hindi yung ating sariling kung ano-anong mga hindi maganda. Sabi ng talata, and let the beauty of the Lord our God be upon us. Maliwanag ho ba yan? Maganda pa rin ba? Kita pa rin ba ang Diyos sa ating buhay sa kabila ng lahat na nagaganap? Amen. Yung kapag nagalit, ang daling humupa, ang daling bumaba, kitang-kita mo ang Diyos sa kanyang buhay. Kapag nagkamali, umiiyak sa kasalanan, bumabangon agad, kitang-kita mo ang Diyos sa kanyang buhay. Yung kapag kalinggo, alas 10 na, kung saan-saan pa, kitang-kita mong wala ang Diyos sa kanyang buhay. Kung sa simbahan nga, alas 10 kayo hindi maingli, diyan pa kaya sa live streaming. Ito, sa totoo na ha, kung sa loob ng bahay-sambahan, hindi ka magaling manambahan, lalo sa live streaming. Tama ba? Nagkukwentuhan kanina din sina Tanoy at saka sa yung mga students saan? Sa online class, pinapicture, puro mga tulog. Kasi sabi naman natin, talaga naman, pastor, nakakantok naman. Ako nga kung bukas lang, hindi naman ako. Pwede bagay, hindi naman sa live streaming, buhay lang. Buhay lang. Kaya hindi ka naman nag-iintindi. Wala ka sa espiritu. Tama ba? Amen. At alam ng Diyos yan. Ang lahat ng ating kasamaan at lihim na kasalanan ay hayag sa Kanya. Ang ganda na kita pa rin ng tao. Kita pa rin natin sa ating sarili ang ganda ng Panginoon. At yan ang mabuhay para sa Diyos. Let thy beauty be upon us. Yan ang ibig sabihin ng 2 Corinthians 5 verse 17. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ayun ba nagpapaganda ng buhay? Si Kristo. Sabi nga sa inyo, hindi ko nakita na ang pera ay hindi nagpapasama sa Bible. May ipapakita ko sa inyo sa Biblia na ang pera ay pwede magpasama sa tao. May makikita ko sa Biblia na ang ginto ay pwede magpasama sa tao. Ang galit ay pwede magpasama sa tao. Ang inggit ay pwede magpasama sa tao. Ang selos ay pwede magpasama sa tao. Pero hindi ko nakikita sa Biblia na ang Panginoong Hesus ay magpapasama ng buhay ng tao. Kaya kung na kay Kristo ka dapat, kita talaga dapat si Kristo. Let thy beauty, sabi po ng talata, and let the beauty of the Lord our God be upon us. Amen? Yan din po ang ibig sabihin ng Matthew chapter 5, verse 13 to 16. Tayo ang ilaw ng sanglibutan. Tama ba?
So tayo ay kitang-kita dapat ng nasa dilim. Kitang-kita dapat ang ilaw ng nasa dilim. Ito daw ating tapat ng kalsada, sabi ni Tanoy, pag kami nadaan, Pastor, pag sa liwanag ng ating harapan ng simbahan. Bakit? Bawat poste may ilaw. Yung pang signage. So, ibig sabihin, kitang-kitang ilaw ng ating harapan. Ang Kristiyano dapat, kitang-kita rin ang buhay ng Diyos sa kanilang buhay. Amen? Tama ba? Let the beauty of the Lord our God be upon us. Tayo tinawag ting asin. So hindi dapat tayo ang nabubulok. Tayo ang nakakatulong sa nabubulok. Ang asin ho, kapag ang isda di agad nalagyan ng asin, mangangati. Bakit? Nabubulok. Tayo asin, so ibig sabihin, hindi dapat tayo ang bulok. Tayo ang nakakatulong sa mundong nabubulok. Hindi tayo mismo ang nabubulok. Kumusta ang ating performance sa Diyos? Baka pabulok. Dapat sa pagaling. Therefore, my dear beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the works of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Let your works be abound. Abounding. Abounding. Hindi paok-ok ng paok-ok. Di na nga nagtatice. Di pa nasimba. Ano pang purpose ng buhay mo? Let's live for God's glory. Amen. Always abounding in the works of the Lord. Amen? Hindi po ka may pandemya, hindi ka na makapaglilingkod sa Diyos. Mas kailangan nga tayo ng mundo na nabubulok na ito. Amen? Amen. Alam niyo ba? Kailangan niyo mabuhay, di ba? Kailangan niyo ng pera, di ba? Amen? Di ba kasi? Pinagpala ba kayo ng pera? Kahit may pandemya? Di ba kasi? Amen. But, sa palagay niyo manggagawa, nangangailangan din? So, wag na wag mong hindi ibibigay yung para sa manggagawa na dinisan nyo ng Diyos. Tama ba? Amen. Ay, hindi ako makakatin. May GCash na ngayon. May Palawan pa. Kung talagang gusto mong ibigay yun sa Diyos, andali. Tama ba? Ay talagang kayo ang personally na pagdating dyan. Bakit? Hindi lang ho kayo ang may sikmura. Tama ba? Hindi lang kayo ang pwedeng, kayo ang nangangailangan. May disenyo ang Diyos para buhayin ang mga magagawa. At yan ay ang tithes and offering. Tama ba? Tama ho ba? Okay. 1 Corinthians chapter 3 verse 3. Ano sabi diyan? 1 Corinthians chapter 3 verse 3. Ano po sabi ng Biblia? Sapagkat kay 2 Corinthians, amen. 2 Corinthians chapter 3 verse 3. Nandiyan po ba kayo? Yamang nahayag na kay sulat ni Kristo na pinangangasiwaan namin hindi isinulat ng tinta kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay. Hindi sa mga tapyas ng bato, kundi sa mga tapyas ng pusong laman. Verse 2, itaas natin. Kayo ay aming sulat na nasusulat sa aming puso, nakikita o nakikilala at nababasa ng lahat ng mga tao. Kayo ay sulat ni Kristo. Naglalaban pa eh. Ano ang magandang version? King James, NIV, HIV?
Ano ba pinakamagandang translation? Yung kahit bulag nakakabasa sa magitan ng ating buhay. Tama ba? Tayo ang buhay na sulat ni Kristo. Ano kayang naiintindihan ng tao kay Kristo sa magitan ng ating buhay? Si Kristo pala yung nagbabarik din. Bakit? Nakita ko sa miyembro nyo nagbabarik din. Ba? Yun pala yung mahilig din sa numero. Tumama pa. Hindi mo lang ako pinabalatuan. Baptist. Si Kristo pala yung nagwe-waiting din. So, ibig sabihin, yun ang basa sa iyo Ay, ang magandang basa COVID na COVID pandemic mga ituloy sa paglilingkod sa Panginoon. Nagpipray, nagbabasa pa rin ng Bible. Amen? Nag-aakay pa rin ng kalwa, nagkakaloob pa rin. Yan ang magandang makita ng tao sa atin. Let the beauty of God be upon us. Then finally, last verse, Galatians chapter 3, verse 26. Ano sabi dyan? Kung tama ba ako? Galatians chapter, yan. Verse 27 pala. Verse 27. Sapagkat, ang lahat na sa inyo ibinautismohan kay Kristo, ay ibinihis si Kristo. Ibinihis si Kristo. Lahat pala ng ligtas at nabautismuhan, suot si Kristo. Kaya ba nagbihis? Kung ano ibinihis mo, yun ang kita sa'yo. Kapag yung paliligtas, anak ng Diyos, nabautismuhan, ibinihis mo si Kristo. Isinuot mo si Kristo. So dapat makita yung kagandahan ni Kristo. Amen. Yan ang nabubuhay sa Diyos. Living for God is reflecting Him. Nire-reflect natin ang Diyos. Sa iyong trabaho, sa iyong school, sa iyong tahanan, sa iyong pinupuntahan, dapat si Kristo dala-dala natin. Kita sa ating buhay. Siya dapat yung ating ID. Hindi nga ID Bihis nga Tama ba? Si Sarah, na-encourage ba kayo kay Sister Sarah? Patuloy namin ipinaabot sa iyo ang aming malalim na simpatya sa inyo. Kasi lang, wag na tayong maalipin ng naganap na. Sabi ni Sharon Cuneta kahit wala ka na, tuloy ang buhay. Ibig sabihin, lalo tayo mga anak ng Diyos. Ang maganda naman, ang Kuya Alfred na sa langit. So, totoo na, mas masarap ang buhay niya sa atin. Di ka? Mapalat ang mga namamatay na kay Kristo. Hindi lahat ng namamatay. Yung na kay Kristo. Si Kuya Alfred man na kay Kristo. Ang inay na kay Kristo. Lahat ng ating mga member ditong talagang ligtas na matay, na kay Kristo yun. Masarap ang tayo nila doon. Ay tayo, marami pang lungkot tayong sasabanahin. Marami pa tayong pagkabuslot. Marami tayong pagkakamali. Marami pa tayong pwedeng hilahin ng paglayo sa Kanya. Tama ba? Kaya tayo magiging mabuhay para sa Panginoon. Ipakita natin na tayo ay may Kristo sa kabila ng lahat na nagaganap. Tama ba? Patunayan natin na bihis natin si Kristo. Bihis natin si Kristo. Suot natin si Kristo. That is living for God in the family. Tabi mo na langin. Mapagpala namin Diyos sa langit. Salamat po ng marami sa iyong mga salita. Naming nabasa at napag-aralan. Nabulay kahit sa panahon pa ni Moises. Andun yung hamon na iisa at doon ang buhay. Gugulin namin ito sa katalinuhan. Turuan mo kami kung paano bilangin ang aming mga panahon. Ibig sabihin, Lord, turuan mo kaming mabuhay para sa iyo. Habang tayo nakayuko nakapikit, by individual being member of the family, ang hamon ng Diyos sa atin, let's live for God.
living for God in the family. Come on, God bless you. God bless you. God bless you. Magsikap tayo sa Panginoon. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Siya'y hindi mauubusan. Siya'y hindi nang lalata ni napapagod man. Let's live for Him. By Him and for Him. Mapagpala naming Ama o Diyos, salamat po muli sa paalaala mo. Ang iyong salita ay nakakatuwa. Hindi nauubusan ng iyong mensahe. Paalaala sa amin. Salamat, Panginoon. Iisa po ang aming buhay. Mamamatay at mamamatay kami at mauto. Tulungan niyo kaming huwag mabuhay na malayo sa iyo. Kami magalak sa iyo. Magsisi lagi ng aming kasalanan. At mahayag ka sa aming buhay. Pagpalaan niyo po ang bawat isa sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Salamat po sa napakaganda na mensahe ng Diyos sa atin ngayong gabing ito. Lahat po ba'y pinagpala? Tunay po yan, lalo sa ating pamilya. Ba't nga tayo ay may family? Ba't tayo nabubuhay? Ano ba ang aim ng lahat ng ating ginagawa? Salamat at siya ang dahilan. Kumbaga sa lahat ng ating ginagawa, may tanong lagi, bakit ko ba ito ginagawa? Bakit ba ako nabubuhay? Bakit ako nag-aaral? Bakit ako nasa relasyon? Bakit ako may pamilya? Lahat ng bakit, ang sagot pala ay siya. Siya ang reason ng lahat. Pag hindi siya, idolatry na. Totoo yan. Idolatry. May iba na tayong pinaguhugutan ng galak at hindi na siya. So salamat po sa napakagandang paalala. Paghahanda sa pwedeng maganap sa ating mga buhay. Okay? Na pwedeng maganda o kaya ay pwedeng hindi maganda sa ating perspective. Salamat po sa Panginoon. So ngayong gabi pong ito, tayo po ay dadako sa atin pong mga prayer request. At sino po ang may mga nais ipaabot na pasalamat or dalangin ngayong gabi pong ito ay tayo po yung open na. The table is now open for the nomination. Biga ako'y walang internet connection. Arigi yung parang yung nakadikit down. Hindi ko mabasa. So bago po yung mga nasa sa online, dito po sa nasa sa hindi naman online ang tawag dito sa ating ito on-site. Okay, on-site. Sino po yung may prayer concern na nais pong ipaabot? Brother Eric? Unsaved loved ones ni Brother Eric. Madam? Ayan. Si Madam po yung tutor. Mag-tutor. Okay? Talagang mahigpit din niya pala magturo ng anak. Okay? Si Jimelo magaling na mag-aral ng botogs. Okay. Pag-pray po natin si Madam at saka ang kanyang pagtuturo sa kanila pong chikiting. Sino pa po ang may prayer? Tita Nora? Iyan, unsaved loved ones at karunungan na nag-aaral. Balik na po ulit tayo sa sa pag-aaral. Okay? Sino ba po ang may prayer concern sa nasa congregation? Hindi ko mabasa yes, si Sarah.
Amen. Salamat din sa sa buhay ni Sarah. At sa buhay ng iyong ama. Amen. Amen. Ako'y napapaluha pag na. Okay, sino po ang may prayer? So yun, salamat si Sarah nga kasama ulit natin dito. And hopefully ang kanyang family ay makasama rin natin lahat sa paglalingkod. Amen. Basta biyaya ang iyong ama sa amin at ang iyong pamilya din sa church. Yan, parang mga kanya, bago ako matuluyang umiyak ng umiyak. Sino po dito sa loob ang may prayer, concern, bago tayo? Yes, Kuya Lito. Ayan. Kalusugan at kaligtasan natin, yung sa physical, din na pag-iingat ng Panginoon. Talagang tayo po ay mag-pray na tayo iadya. Kung tamaan man ay yung mga mild lang na breed, okay? At nang tayo ma-immune din naman sa isang banda, huwag yung severe o kung yun man ay kayanin. Pero hanggat maaari ay spare tayo ng Panginoon. So pasama rin po sa prayer nyo ang aking pong may bahay din at saka po ang kanyang pagdadalang tao, ingatan po ng Panginoon. At nagpa-check up po kami nung Monday, ay ang bata po ay nasipa na. Hindi pa naman. Mali, nalaki-laki na din ho sa biyaya po ng Panginoon. So pag-pray po nyo, si Joyce. Yung safety rin po sa mga pagtawid-tawid sa mga daan, yung safety, pag-iingat ng Panginoon. Meron pa po? Babasahin ko na ho. Yes, Rina? Yes. Mm. Aba. Amen. Amen. Prelims na. Okay. Yun. Salamat. Meron tayong Vice President na. Vice President Lenny. Si Madam naman ay President ng kanilang class. Okay, ng kanilang ano. So, sino ang gusto maging muse? Okay. Okay, so yun po. Baka meron pa? Yes, Mama Denise. Yan. Amen. Ayan. So, salamat. Si Ma'am ay teacher 1 na. Okay? Amen. Salamat. Talagang start na. At yun, yung pag-iingat lagi sa biyahe-biyahe din. Okay? Si Ma'am. At saka yun nga. Adjustment. Ang tawag daw sa kanya ng mga teacher ay anak. Okay, siyang anak. Okay. Kaya ba? Siya yata ang pinakabata sa school. Okay, so salamat. Yan. So natutuwa po tayo pag may mga answered prayer. Kaya kung kayo may mga answered prayer, inyo rin ipapaabot sa amin. Baka kayo nagkasagutan na hindi pa namin alam. Okay. Yan yung mag-celebrate kami with you. Okay? And to cry with you pagka kinakailangan din. Tita Chari Espiritu. Basahin ko na po ang mga nasa sa online po natin. Ang aking prayer request po ay unsaved loved ones. Pag-iingat sa aking mga anak sa malayong lugar. At ang kalusugan ng ating pastor, madam, email, workers. Thanksgiving ko po ay yung pong patuloy na pagbibigay ng Panginoon sa akin ng kalakasan. Ganoon din po sa aking asawa, purihin po ang Panginoon. Yan, yung po kay Tita Chari. Pakisama po sa inyong prayer. Tatay Pablito, Thanksgiving.
Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa biyayang kaligtasan na ipinagkaloob niya sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa mga kabutihan niya sa ating lahat. Salamat po sa Panginoon at nakabalik ng maluwalhati. Yan, ang tatay ho'y nasa Pilipinas na uli. Bagamat nagproblema ng konti sa mga dokumento ay madali naman na naayos. Salamat po sa Panginoon sa paggabay, pag-iingat sa biyahe at sa resulta ng swab test. Negative po ang tatay. Prayer request, unsaved loved ones, kagalingan ng may karamdaman, kalooban ng Diyos sa bahay ni Pastor. Prayer and Bible reading, patuloy na paglago ng gawain ng GABC. Yan. Baka ho banda-banda rin, ang tatay makakaparto na din. Amen. So, marami ho yung kwento. At talagang, lalo daw ho ang tatay bumata-bata. Balita ko tatay, kayo daw bumata-bata eh. Talagang, delikado yung gaya. Richie Braza, spiritual strength po naming mag-asawa, magamit po sa ministry, makapag-soul win po ulit, lalo na po sa mga magulang as students ko. At teacher nga pala si Ma'am Itchie, Pag-iingat po ng Panginoon, lalo na kapag nagre-report po sa school, unsaved loved ones, kagalingan po ng mga may sakit and unspoken. So, pasama po sa prayer si Teacher Richie Braza. Lorilyn Clarete, mapagpalang gawi po sa lahat, prayer request, unsaved loved ones. Patuloy na comfort sa Laurenciano family, sa amin pong lahat. Na paano to? Patuloy na kagalingan ng mga kapatiran na may karamdaman. Maraming pong salamat. God bless us always po. May ano to? May namatay na relative? Tiyo? Ko? Ama ni Rosemary? Rosemary? Okay. So, ipaabot mo sa kanila ang pakikiramay ng church kung makakausap mo sila. Mula kamo kay Pastor at sa ating simbahan, ang ating sympathy with them. Lorna Reyes, magandang gabi po sa inyong lahat. Ang prayer request ko po ay unsaved loved ones. Patuloy na gumaling ang mga may sakit, severe man o hindi. Patuloy pong pag-iingat ng Panginoon sa ating lahat. Pag-iingat po sa mga lingkod ng Diyos, ng GABC. Patuloy po akong pagalingin ng Diyos. Mangyari po ang kalooban ng Diyos sa aking pamilya. Salamat po sa inyong panalangin, mga kapatid. Joseph Santos, pasama din po sa panalangin, pag-iingat sa maghapon pong ito at sa mahal ko sa buhay at pamilya sa aming inang bayan po. Nakakayak na at nakapanglulumo ang nangyayari sa aming bayan at buong mundo. Pakaisahin mo nawa kami, aming Panginoong Diyos, sa ikabubuti naming lahat, na iyong mga nilikha. Aming Ama, akala ko nagpe-pray na to eh. Aming Ama, masunod po namin ang iyong kalooban, hindi po ang nais namin siguro. Salamat po. Yan. Rosemary Gunay. Ito po yung prayer request. Magandang gabi po. Thanksgiving. Ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon sa biyayang kagalingan po sa aking magulang at iba pong kapatid. Medyo nagsamain po ang pakiramdam nitong nagdaang araw dahil sa panahon po, pero okay na po ngayon. At nagpapasalamat din po ako sa Panginoon sa provision po na patuloy niyang ipinagkakaloob sa aking family. Prayer request po, unsaved loved ones. Health ko po, medyo di pa po maganda ang pakiramdam, and pag-iingat po sa bawat isa at maging magandang kalusugan po para sa lahat. Thank you po, purihin ang Panginoon. God bless po, ingat po kayong lahat. Joylyn Uchi, may prayer request po ay unsaved loved ones. Pagaling ng bandang bukol sa dibdib ni Mama. Patuloy pong pag-iingat ng Panginoon sa ating lahat. Kagalingan po ng lahat na may karamdaman, karunungan at sipag po sa pag-aaral. Salamat sa inyong pananalangin. Mary Baby Mercado, magandang gabi po. Makikisama po patuloy sa inyong prayers ang family po ni Ate Isel. Fast recovery po nila. At Thanksgiving po, ilang araw na pong hindi hinihika ang kuya. Na-swab na din po sila. Negative din po si Ayen. Kasama po namin dito sa bahay. Amen. Salamat po sa inyong panalangin.
God bless po. Amen. Salamat. At getting better na pala ang kuya at ang inyong family. Then, prayer request ni Makmakbig. Tama kay Makbig nga to? Unsaved loved ones, fourth operation ni Levikai, good health and financial provision. Okay, then pag-iingat sa araw-araw na trabaho, nawa ay mawala na ang virus at magkaroon ng madaming customer. Paano mga doktor? Okay. 5. Peace be with you. Pag-iingat sa ating manggagawa at pastor. Wisdom, good health sa bawat isa. Kay pastor po ito, will ng Diyos sa aming bahay. So pakisama po sa prayer ninyo ang prayer ng ating pastor, yung kalooban. We need money. Okay? Baka meron diyang mga nakatago na kahit mga kalahating milyon. Okay? Then, sino ito? Kay pastor din to. Kagalingan ng kamay. Power of the Holy Spirit at pag-iingat sa ating lahat ng Panginoon, yung prayer ng ating pastor. Then, kaya ako nagtaka, kagalingan ng mama. Pastor daw. Kanina ito? Ay kay Brother Ronnie. Kagalingan ng kamay ng mama na magapo. Okay, so pag-pray niyo po ang Mama Norma. Patuloy na recover din po. Salamat po sa pananalangin. Okay, so yan. Kanina Jake Simon. Okay, last po kay Sir Jake. Prayer request, unsaved loved ones, pagpalain sa ibang aspeto, especially sa physical, financial, and spiritual. Kagalingan ng lahat ng may sakit. Dalangin na huwag pumasok sa bansa ang MU. Mahirap talaga yung MU. Okay? Maling unawaan. Variant ng COVID. Yung MU, yung mu virus, kasi pagkatapos ng Delta, meron pa daw pong mu. Okay? Siguro mamemi mo mu. At walang bakuna. Wala naman nga talagang bakuna na nakakaprotekta sa mga virus. Ang nilikha ay immune system, ang patibayan din. Pag-iingat din sa pagpunta sa school every other week, wisdom sa aspeto ng trabaho, ministry at iba pang aspeto. Ano kaya yung ibang aspeto na ito, Sir Jake? May puso eh. Thank you po. Heart. Baka ibang aspeto. Okay? Aba. Parang kay Jerome ito. Okay, ito kay Jerome. Pakinggan niyo pong mabuti. Sa akin, prayer ko, yung nalalapit naming kasal ni Marie. Talagang ikaw ha. Joke lang. Nanonood sila. At saka si May. Yun, pasama rin pala po sa prayer si May, yung patuloy pong kagalingan ni May at siya po'y nabangga kaninang umaga. And nasabitan po ng motor si May Dylan. But we thank the Lord na tumalbog po siya. Hindi, joke lang May. Okay naman po siya. Kumbaga yung kanyang tama as of now ay wala namang internal hemorrhage sa kanyang ulo. Okay, nagasgas na yung kanyang siko. At ano pa man nasaktan kay May? Ay may bukol, dahil napabagsak siya eh. Napabagsak po siya. Aha. So ipag-pray natin si May at butit ganun lang ang nangyari po sa kanya. So kaya ingat din po tayo sa pag tawid-tawid natin sa mga daan. Stop, look, and listen. Pipip, small chip. Okay. So, any prayer pa po? Kung wala na, ay tayo dadako na sa ating pong pananalangin ngayon pong gabing ito. Tama po? Ayan. Manalo po yung botox. Okay po. Sige po, tayo po ay mag-pray na.
Okay na po ba?